I look at you and it hurts to breathe because you are everything I never knew I'd need. Sa loob ng kwarto, abala si Manang Tina sa pag-aayos kay Inday upang masiguro na kagalang-galang ang kanyang anyo para sa unang araw ng pagtapak niya sa kumpanya. Pagkatapos mag-ayos, dinala siya ng kanyang lolo sa naglalakihang gusali ng Valdermont Lux, isang prestihiyoso korporasyon na kilala sa pagbuo, pagdidisenyo at pagbebenta ng mga mararangyang luxury tourist spots, premier resorts at world-class leisure estates. Pagpasok sa loob ng engrandeng CEO office na napapaligiran ng nagniningningang mga trophies at prestihiyosong mga awards mula sa iba't ibang dako ng industriya, hinarap siya ng matanda na may seryoso ngunit makapangyarihang boses. Dinala kita dito, Kimberly, para maging familiar ka sa paligid mo. Kailangan mong maging mapagmasid sa bawat sulok ng kumpanyang ito. Di ito ang araw na opisyal kitang ipapakilala sa kanila, kundi ang araw na magsisimula kang mag-obserba. Sir, nandito na pala kayo. 9:30 meeting niyo po kasama. Ang mga Francisco at Monteverde. Mauna ka na, Brian, susunod ako. Kimberly, diyan ka muna, babalik ako. Ilang sandali pa ay pinatawag ang kanyang lolo para sa isang mahalagang pulong kasama ang mga top resort developers at management directors, kaya minabuti muna ni Inday na bumaba at maglakad-lakad sa malawak at abalang lobby ng opisina upang tignan ang paligid. Sir Monteverde, nasa baba na si Sir Maximilian. I look at you and it hurts to breathe because you are everything I never knew I'd need. We both carry the same quiet. Sa mundong parehong kinabibilangan nina Paulo at Kimberly, walang kamalay-malay ang dalawa na unti-unting lumiliit ang mundo para sa kanila. Kailan nga ba tuluyang magkukrus ang kanilang mga landas? Abangan sa Part 9. Chasing the Secret Heiress Part 9. I look at you and Palabas si Paulo ng elevator sa lobby ng opisina. Habang naglalakad, saktong yumuko siya kaya hindi niya napansin ang mga tao sa paligid. Habang naglalakad si Kimberly, laking gulat niya nang matanaw niya si Paulo mula sa kabilang side ng lobby. Ngunit nang mapansin niyang nakayuko si Paulo at hindi nakatingin sa kanya, mabilis siyang kumilos para takpan ang mukha sa dala-dala niyang gamit. Agad na patakbo si Kimberly nang maramdaman ang paglagpas ni Paulo sa malawak na lobby. Samat naman di ako nakita. Muntik na ako doon. and it hurts to breathe. Bumukas ang pinto ng boardroom at lumabas ang mga sales directors ng kumpanya. Hudyat na natapos na ang mahalagang pulong ng kanyang lolo. Samantala, mabilis na nakaalis si Inday sa lobby at nakabalik sa pribadong palapag bago pa man lumingon o mapansin ni Paulo. Sa pagbalik ng kanyang lolo sa malawak na CEO office, agad nitong nilapitan si Inday na may ngiti sa mga labi. Bakas ang tagumpay mula sa katatapos lang na meeting. Lolo, ganito pala kalawak at kakomplikado ang lahat dito sa Valdermont Lux. Sa oras na ipakilala ninyo ako, hindi ko po alam kung kakayanin kong pamunuan ang kumpanyang ito. Ano ang gusto mong mangyari, Kimberly? Lo, gusto ko pong magsimula sa pinakababang posisyon. Ayaw ko pong maranasan ang biglang pagtaas. Dahil baka lalo lang akong bumagsak kapag hindi ko pa handa ang sarili ko. Nang marinig ng matanda ang mapagpakumbabang hiling ng kanyang apo, unti-unting napalitan ng labis na pagmamalaki ang seryoso nitong mukha. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Kimberly at sa unang pagkakataon, nakita ang bahagyang pangingilid ng luha sa mga mata ng makapangyarihang CEO. I look at you Hindi ako nagkamaling hanapin ka. Manang-mana ka sa ina mo. Kung yan ang gusto mo, sisiguruhin kong walang makakakilala sa'yo na ikaw ang tagapagmana ng kumpanyang ito hanggang sa ikaw ay maging handa. Isang mahigpit na yakap ang isinalubong ni Inday sa kanyang lolo. because you are Sa likod ng marangyang tela na kanyang suot, naramdaman niya ang tunay na lakas ng loob. Hindi dahil sa yaman ng kumpanya, kundi dahil sa tiwalang ibinigay sa kanya. so
Two broken people try. Sa pagsang-ayon ng kanyang lolo sa isang sekretong plano. Paano haharapin ni Inday ang kanyang unang araw sa pinakamababang posisyon? Abangan sa Part 10. Chasing the Secret Heiress Part 10. Isang panibagong araw para sa panibagong buhay para kay Kimberly Valderrama o mas kilala na ngayon bilang si Dalia Suarez. Sa kanyang simpleng ayos, pumila siya bilang isang ordinaryong aplikante sa loob ng kanilang main office. Ito ang sangay ng kumpanya na nagpapatakbo sa lahat ng kanilang mga hotel at resorts. Ang pangalang Dalia ang magiging susi niya para mas patatagin ang sarili at pagtibayin ang kanyang kaalaman sa mundong hindi niya nakasanayan. Matapos ang mahabang paghihintay, tinawag siya para sa interview ni Miss Rica, ang operations manager na kilala sa pagiging perfectionist at walang pasensya sa mga baguhan. Dalia Suarez? Hi ma'am, Dalia Suarez po. Pumasok ka na, ikaw na ang susunod. Dalia Suarez? Familiar ang mukha mo sa akin. Wala kang karanasan sa office work sa industriya ng turismo. Bakit kita tatanggapin bilang assistant dito? Nandito po ako dahil gusto ko talagang matuto. Kahit ano pong ipagawa niyo sa akin, gagawin ko po. Kahit simulan niyo po ako sa pinakamababa, ayos lang po sa akin. Sigurado ka? Handa kang maging taga-photocopy, taga-ayos ng mga files ng mga turista, o taga-asikaso ng mga reports na minsan ay inaabot ng madaling araw? Yes sir, hindi po ako natatakot sa trabaho. Gusto ko lang pong mapatunayan na masipag ako at talagang nais kong maunawaan ang bawat detalye ng takbo ng business na ito mula sa simula. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon bilang isang office trainee. Pero babalaan kita, Suarez, sa kumpanyang ito, world-class ang standard namin. Isang maling galaw sa documentation, malaking problema yan. Isang panibagong umaga na puno ng pag-asa. Habang tinatanggap ni Kimberly ang kanyang trainee pass, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi nila alam, ang probinsyana na assistant na ito, ang tunay na may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuan nila, handa na siyang yakapin ang bawat pagod upang maging isang leader na bihasa sa tunay na daloy ng serbisyo. Sapagkat naniniwala siya na ang pagiging isang tunay na leader ay hindi nasusukat sa pangalang bitbit mo sa itaas, kundi sa tatag at dunong na nabubuo habang nagsisimula ka sa pinakamababa. Chasing the Secret Heiress Part 11. Nakatayo si Kimberly sa gitna ng malawak na garden ng mansyon. Pilit na nagpapahangin para maibsan ang bigat ng kanyang dibdib. Kasama niya si Yaya Tina, ang tanging taong nakakaalam ng tunay niyang kwento. Nay, alam mo, miss na miss ko na ang buhay ko. Ko bilang Inday. Mas gusto ko pa yung amoy ng lupa at mga simpleng bulaklak sa probinsya kaysa sa lahat ng karangyaan dito. Maya-maya ang pangungulila ay napalitan ng isang malalim na katanungan na matagal na niyang kinikimkim. Naalala ko ang sinabi ni tatay noon, yung stepfather ko. Sabi niya, wala na ang mama ko. Pero Yaya, nasan ba ang totoong ama ko? Bakit kahit minsan, di man lang nabanggit ni tatay ang tungkol sa tunay kong ama? Bakit parang may malaking pader sa pagitan namin ng nakaraan ko? Bakit parang pati ang pagkatao ng tunay kong ama, itinago na rin nila sa akin? Anak, mahabang kwento ang itinatago ng nakaraan. At tanging ang lolo mo lang ang may hawak ng lahat ng kasagutan. Pero isa lang ang masisiguro ko sa iyo, Inday. Mahal na mahal ka ng lolo mo. Higit pa sa iniisip mo. Mahal nila ako, Nay. Alam ko yun. Pero bakit pakiramdam ko, hindi ako ito? Pakiramdam ko, nawawala ako sa pagitan ni Dalia at Kimberly. Niyakap ng mahigpit ni Yaya Tina ang dalaga, habang ang bawat hikbi ni Kimberly ay tila sumasabay sa bulong ng hangin sa hardin, isang hiling para sa katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. I look at you and it hurts to breathe because you are everything
I never knew I'd need. Hanggang kailan manlilimos si Kimberly ng katotohanan sa gitna ng karangyaang wala namang saysay, kung ang sariling pagkakakilanlan ay nananatiling isang malaking palaisipan? Trying to feel